Si Administrator Antonio Sa kuryente ito, kuryente. Ayan. Si Administrator Antonio Almeda, si Admin Nani Almeda ng Ayan. NEA. Admin, Magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Kumusta po? Good morning, Anthony. Good morning, Jerry. Yes, sir. Pwede bang total naman kahit hindi nyo jurisdiction, kapag ka po ba naglabas ng order ang isang husgado, regional trial court, pero ang tinitro niya isang order na pang buong Metro Manila, ang effectivity po ba nung TRO na yon ay pang buong Metro Manila o pang Pasig lang? Hindi ko sakto. Alam mo naman, hanggang pang-kuryente lang ako. Sa kuryente na tayo. Baka makakuryente pa tayo. Baka makakuryente pa tayo. Balita. Then nagitla kasi tayo dito paano mapipigilan ng RTC ang isang pambuong rehiyon na kautusan ng executive department. Ako nga akala ko kahapon ang pinatitigil lang yung pagpapasweldo, dagdag sweldo nung kumpanyang kumpanya na yon, yung R2 Builders pala yung nag-file. Anyway, pasensya na kayo at pati kayo nadamay pa doon sa usapan na yon. Okay, puntahan agad natin ang NEA po, kayo ang namamahala, nangangasiwa sa mga electric cooperative sa buong Pilipinas. Gaano karami po ba ang electric cooperative sa buong Pilipinas na nasa ilalim po ng umbrella ninyo? 121 yan, Anthony. 121. 121. Sakop po ba dyan yung hindi electric cooperative, pero halimbawa yung Kabanatuan Power Corporation, ganon? Lahat ng private DU, private distribution utility, labas sa mga ko yun, Anthony. Kung lang, kooperatiba lang. Pero kooperatiba lang ako. Kooperatiba. Okay, ang kooperatiba po, ito'y parang Meralco, no? Sila distribution utilities din, ganon. Yes, pwede mo ihalin tulad sa Meralco, but electric cooperatives are non-stock, non-profit corporations. No? So, iba ang rate setting ng private DU, iba ang rate setting ng mga electric cooperatives. Yun hong private DU, sino hong, kanino sila directly reporting? Sa ERC na yan. ERC. Yun. Sa pagkakaalam nyo, ilan naman yung 121 ang electric cooperative? Nationwide. Yung private to, ilan? Kung alam ngayon, Jerry, wala akong information about that, no? But lahat naman kami under ERC pagdating sa rate. Pagdating sa rate. Kahapon ho, kausap namin ng taga Department of Energy, binanggit na ang tataas daw ho ng systems loss charge ng mga distribution utility sa mga probinsya, mga cooperative. Tsaka siguro may 19% pa nga na sinabi. Ganun kataas. Totoo ho ba yun, Administrator? Actually, Jerry, totoo yan. Kasi alam mo, ang mga electric cooperatives ay matatanda na infrastruktura nila, no? Very limited ang budget nila for upgrading, kaya tinutulungan sila ng NEA, no? Pero sa dami nila, siyempre availability ng pondo ang pinag-uusapan natin. Sino pong nagre-regulate at nagsasabi sa kanila na masyado nang mataas yan, yung 19%? Wala ho bang ganon? Meron, kasama sa regulatory function natin yon, Jerry. Kaya pagdating sa categorization, yung systems loss ay isang bahagi ng categorization yan. Kung magiging AAA ka, AA, B, C, or D na ailing, no? Kaya may mga ailing cooperatives dahil matataas ang kanilang systems loss. Opo. Pero paano ho ninyo anong basihan para payagan ang isang cooperative na magtaas ng ganito kataas na system loss? At bakit ninyo pinapayagan? Well, nandyan na papasok yung tulong ng NEA through government subsidy. Case in point, no? Case in point, kung matatandaan niyo yung Zamboanga City, Samselco, no?
SAMSELCO na pag-uusapan dati sa Kongreso at dahil sa taas ng systems loss. Merong investment manager dyan, pero tinulungan ng NEA, pumasok ang NEA, nagpadala ng task force. From 23%, it's now only down to 13%, I believe. From 23 to 13. Oo. Kasi laganap ang nakawan ng kuryente doon sa lugar na yan eh. No? Plus, of course, yung kanilang distribution infrastructure, they are still suffering from the Zamboanga siege nung araw. Matatandaan. Zamboanga siege nung araw. Kaya unti-unti naming nire-rehabilitate, nilalagyan ng metro ang mga konsumidor dahil nung araw marami sa kanila walang metro, averaging lang, no? When you say averaging, tantyahan lang paniningil. Oo. So ngayon ay sabi ko doon sa investment manager, mag-infuse ka ng kapital para madagdagan natin ang metro rito at maganda naman ang nangyayari. Napapababa ang sana magtuloy-tuloy. Yung palang Espanyol ng consumidor, ano? Konsumidor. Kasi sa amin, pagka-konsumidor, laging nakukonsumi yung nanay ko. Konsumidor. Konsumido. So pagka pala from 23% naging 13%, pero na kayo noon, nagpaluwal na kayo doon. Tulong-tulong na yan, yung investment manager, yung NEA, kasama na lahat yan. Kasi, alam mo, yung systems loss, dalawang bagay, di ba? May technical and non-technical. Oo, yung non-technical is purely nakaw, pilferage. Pilferage yan. Mas malaki ho yan sa mga cooperative, yung non-technical. Oo, lalo na sa farm area, lalo na sa mga ailing cooperatives. Kaya yan ang pinupugso na, sinusubukan namin sugpuin. Alam mo, nandyan na yung pag-usap sa mga konsumidor. Kasi ako'y naniniwala na wala namang konsumidor na gusto illegal sila. Totoo. Naman sila gusto magkaroon ng kuryente sa tamang paraan. Teka muna po. Naniniwala na ang mga konsumidor ay gustong maging legal ang kanilang koneksyon. Gusto hong magbayad. Pero tayo, gusto ng mga konsumidor na magbayad kung ano lang yung kinonsumo niya. Hindi yung kinonsumo ni yung kapitbahay, ni mayor o official ng kooperatiba na itina-charge sa system loss. 24 hours ang aircon, itina-charge sa system loss. Tama yan, Jerry Anthony. Kaya naman yung institutional department ng mga kooperatiba, hinihikayat yung mga kapitbahay na kung may alam silang mga illegal na connection, ipagbigay alam sa kooperatiba. Kasi at the end of the day, sila rin ang nagbabayad ng ninanakaw na kuryente. Kaya nga. It's working. I think it's working. Pero sa BARM, malala pala sa BARM. Paano mo i-report yun? May basuka yung ano. May AK-47 yung halimbawa maniningil yung kolektor ng kooperatiba. May utang ho kayo 3 buwan tapos puputulan na ho kayo. Po, saka for disconnection na po kayo. May nakita po kami mga jumper, yung illegal connection subukan mo. Ayan. Hindi naman fairness dun sa mga kapatid natin sa farm area. Kaya ng sinabi ko, gusto na rin nila maging legal. I think may transformation na. Unti-unti lang, may transformation na. At pinagsasagaan natin, hindi tayo nawawala ng pag-asa na balang araw, may ayos ang operations ng kooperatiba. But Administrator, do you confirm na meron pong mga local officials, hindi sa BARM, hindi lang po sa BARM, ultimo dito sa Region 3. Gusto ko na sanang pangalanan Kaya lang sa Region 3 kooperatiba ang sumasagot nung katakot-takot na kuryenteng kinukonsumo nung mayor at congressman. Meron ba kayong mga ganong klase ng report na pag may mga local officials na sobrang abusado
ay walang binabayarang kuryente at ang sumasagot pumapasa nun ay yung kooperatiba at dinidistribute tuloy ang systems loss charge dun sa mga konsumidor. Well, I have to admit, meron talagang ganon. At madalas, Anthony, ako na nakikipag-usap dun sa mga politikong ganyan. Mm-mm. At ina-explica ko naman sa kanila na masyadong pabigat sa electric cooperative yan. At may mga electric cooperative naman na hihikayat yung mga politiko magbayad. So sinasabihan nyo pala silang pabigat na kayo? Pabigat na kayo. Mahiya naman kayo. Sana sinabihan nyo eh. Mahiya naman kayo. Hindi, admin, nakakahiya yun. Ang kakapal ng mukha nitong mga tinamaan ng magaling na mga politiko na to, isip-isipin mo ang pumapasa nun yung mga ordinaryong mga... Kaya nga. Kaya lang po, hindi makakibo yung mga official ng electric cooperative kasi alam naman natin ng totoo, admin, marami sa mga nakaupo dyan, mga suportado din o kaya naupo. Dahil sa politiko. Dahil din sa politiko. Siguro, yun tapatan na lang po yun. Ang hirap din ng sitwasyon yun, no? Well, kasama sa trabaho natin yan. Nakukuha naman sa magandang usapan yan, pakiusapan. At marami na kaming nasingil na mga hindi nagbabayad na politiko. Ano naman, siguro nauunahan lang ng takot yung management eh. Pero pag napaliwanagan naman, nagbabayad naman. Dapat pero wala ba kayong plano na ipademanda yung mga iyan? Kasi pag nanakaw po yun eh. Well, actually, wala naman tayong magagawa. Kung merong outstanding at hindi binabayaran, puputulan natin ng kuryente. Opo. Ito ho, Administrator, sabi nyo kanina, lahat naman ngayon gusto naman talagang maging legal sa koneksyon sa kuryente. At itong magandang paraan na itong sinabi ng Pangulo na dapat wala ng systems loss na binabayaran. Ito magandang sobrang ganda niyang mas lalong gaganahan ang mga dating illegal na maging legal na at magbabayad na ng kuryente. Ang tanong paano ito gagawin ng NEA? Paano ito gagawin ng mga electric cooperative na pagkatataas ng system loss na sinisingil? Kaya immediately after nung TONA, nung presidential pronouncement, nag-usap-usap kami, yung aming Secretary Sharon Garin, inutusan kami na gumawa kagad ng position paper, pag-aralan, matusing pag-aaral kung paano ipatutupad ang hiling ng presidente. Opo. So, ako naman, personally, I think this is a wake-up call. No? This is a wake-up call doon sa non-technical. Doon sa non-technical na we all better shape up, no? We all better shape up para naman hindi siyempre ang ating gobyerno ngayon na naghahanap ng lahat ng paraan para maibsan ang hirap ng mga kababayan natin. And I think this is a good start. This is a good start. Although may issue doon sa technical, I will leave it up to ERC, no? Ayokong pangunahan ng ERC sa bagay na yan. May mga schools of thought. Ang ma-assure lang namin sa publiko, pag-aaralan humabuti at inumpisa na ho namin pag-aaralan. Alam niyo po, admin, sobrang ma-appreciate po ng ating mga kababayan kung hindi kayang zerohin agad. Hindi kayang zerohin kahit na yung utay-utay ang pagbawas, halimbawa 50% sa unang bagsak. Sa unang bagsak ng kung dati magkano ilang percent sa iyo? 5%. 5% yung sa Meralco dito sa electric cooperative medyo malalaki, umaabot ng 19%. Kung magiging 10% na lang ang babawasan ng ating mga kababayan, baka sabihin nila, pwede bang si administrator hanggang forever na dyan sa NEA? Definitely, Anthony, gaya nga nasabi ko sa iyo, this is a wake-up call. At hindi lang naman systems loss ang dapat na siguro tignan dito. May mga bagay na pwedeng pag-aralan, reviewin, baka naman pwede natin i-reconsider yung mga polisiya, yung mga business as usual, gaya ng line rental. Ayan. Nagtataasan ng mga dahil sa line rental because of the congestion.
Siguro, sama-sama na namin sa Energy Family pag-aaralan lahat yan, no? Para naman makatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente. So Hindi naman siguro gustuin ng presidente na bumaba nga ang kuryente pero belulugi naman ng mga kooperatiba. Hindi naman siguro gano'n, no? So, lahat talaga kailangan na pagtibayin ng pag-aaral at siyempre kailangan ng mga kooperatiba ang tulong ng gobyerno. Sa tingin ninyo, Administrator, mga kailan o mga gaano katagal bago maramdaman ng mga malasap ng mga konsumidor ng mga electric cooperative yung utos na ito ng Pangulo? Mahirap ako magbigay ng timeline, Jerry Anthony. But what I can assure the public, the Energy Family, are all hands on deck. All hands on deck paano mai-deliver ang presidential pronouncement. No? Within the year ho ba kaya? Within the year kaya ho ba? Tingin ko naman kapag nagsama-sama at nag-usap-usap, baka naman kahit papano may maiibsan at may mababawas kahit sabi nga ni Anthony, kahit paunti-unti. Yes. At kung may bibigay natin ng buo, bakit hindi? Yes. At kailangan pag-aralan eh. Administrator, salamat po sa inyo. Thank at you po. magandang umaga po. Happy weekend! Thank you, Anthony. Thank you, Jerry. Good morning! ACS Bal